isa sa mga lifesaver ng mga estudyante ay ang printing shops at services. Pero paano naman kaya pinatakbo ang ganitong negosyo? Alamin natin dito lang yan sa Negosyo Tayo. Hi, I'm Humphrey Alejandro. And I'm Alvira Alejandro. We customize and personalize prints like mugs, shirts, umbrellas, and more. Before, nag-work ako sa isang company as graphic artist at siya naman, yung wife ko, ay nag-sisig siya sa isa ring company. So, naisipan namin na why not na magtayo na lang kami ng sarili naming business as parang sa umpisa kasi parang sideline lang. Kapag nag-work kami, pag meron kaming mga free time. Start kami, sa bahay lang kami. Sa bahay lang yung business namin. So, yun lang, isang room lang doon, inoccupy namin. And ang ano lang noon, start kami, tawag, call lang sa mga corporate. Nag-start kami, wala kaming aircon, yun lang. Sa office namin, sa bahay, yung kami lang dalawa yun talaga. Tapos may messenger lang kami na isa that time. So, ayun. So, medyo okay na yung business. Kumuha na kami ng mga staff namin na makakatulong namin dito. And then, ngayon nga, meron na kaming, may mga branch na din kami ulit. Nag-start kami talaga noon na dalawa lang kami. Ako na yung may-ari, kaming dalawa na. Tapos ako pa yung messenger. Tapos ako pa yung delivery boy, di ba? Tapos wala kaming sasakyan noon. Ang ginagawa namin, uso pa dati yung arkilahin mo yung isang FX. Pag may mga orders na marami. Pinaka napagdaanan namin dito sa business ay talagang medyo masalimuot. Kasi nung nag-start kami in partnership So yung sister ko, kinuha ko na maging partner siya. Kasi yung negosyo naman na ganito, minsan peak season lang. Minsan seasonal lang talaga. So yung nangyari, so parang naramdaman na rin ng partner namin na hindi na worth it yun. So, naghiwalay kami kasi kailangan na namin tapusin yung business kasi dugi na eh. Ang naalala ko nga noon, ang pinaghatian namin, hindi siya kita. Ang pinaghatian na namin noon, utang. Nag-pile up yung utang kasi ang ginawa namin, imbis na stop namin, diniretso na lang namin. Baka kasi makabawi. Parang umabot yata yung utang namin noon hanggang 1 million. Na kami, hindi na namin din alam paano namin siya babayaran. Pero tinutuloy pa rin namin siya. Diba? Tinutuloy pa rin namin siya. Until one time, ang biggest break siguro ng business namin, may nagtiwala sa amin ng isang malaking company. Hanggang sa nakabangon kami unti-unti. Pagkatapos ng isang company na yon, may mga sumunod pang mga company na kumukuha sa amin. Sobrang laki ng pagbabago ng buhay namin simula nung nag-business kami. Kasi mula sa empleyado ka lang, siyempre yung pagiging empleyado mo, kahit gaano ka kasipag, yung sahod mo kasi parang hanggang doon lang. Pero pag nag-open ka ng business, parang unlimited na siya. Ikaw na yung gagawa kung gaano kalaki yung kikitain mo, depende na lang sa magiging sipag mo. Siguro yun nga, financial freedom, tapos yung time freedom, nakuha namin nung nag-business kami. Ang dating utang namin na halos 1 milyon ay nakabawi kami. Ngayon kami na yun nakapag-iipon ng ganun kalaking pera. Kaya kung gusto nyo na talagang magkaroon ng financial freedom, magnegosyo kayo. Siyempre, andun yung takot minsan kasi di ba we fear the unknown. Kasi pag nag-backward tayo, walang mangyayari sa atin. Pero pag nag-move forward tayo, 2 steps forward, makikita natin. And we'll never know saan tayo dadalhin ng mga steps na yon. Huwag mawawala yung sipag, siyempre, at yung pagtsatsaga natin, at higit sa lahat, yung faith natin. Faith natin sa Lord, and faith natin sa sarili natin na kaya natin yan. Kaya naman sa mga gustong magnegosyo, The best time is now. Kaya, tara, negosyo tayo!